Yung nagtatrabaho sa Pogo na gusto nang lumipat, gusto nang lumayas kay Michael Yang, kikidnapin. At ipatutubos. Yan ang natuklasan dito sa Pogo. Alam nyo, may nagsabi sa akin hindi pa lumalabas itong balitang ito. Yan anyang si Michael Yang, merong mga dami yan na Pilipino. Hello po mga ka-viral, welcome back sa aking YouTube channel. Isa na namang update ngayon ang ating tatalakayin kaugnay sa controversial na Pogo Hub at ni Mayor Alice Goo ng Bamban, Tarlac. Matindi nga ang naging revelasyon ng pumanaw na batikang broadcaster ni si Kap Percy Lapid sa kaugnay ni Michael Yang sa Pogo Hub dito sa bansa. Ayon kay Kap Percy Lapid, katakot-takot na sindikato itong Chinese na si Michael Yang dahil sa involvement nito sa droga at maging sa kidnapping sa mga kapwa nito Chinese na nagtatrabaho sa loob ng Pogo. Katulad din ng mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Goo ay nabuking din na pineke ni Yang ang mga dokumento nito para maging isang Pilipino. Tanong ngayon ng taong bayan kung ano ang naging koneksyon ni Mayor Alice Goo at dating Presidential Economic Advisor ni si Michael Yang. Naging matunog ang pangalan ni Yang nang iluklok ito ng nagdaang administrasyon sa pwesto bilang Presidential Economic Advisor ng Pangulong Duterte. Dati na di umanong magkakilala at kaibigan ni Yang ang Pangulo. Sa katunayan ay palagi silang magkakasama. Si Yang ay multi-billionaire businessman na nagmamay-ari ng mga negosyo sa bansa. Ayon pa sa isiniwalat ni Kap Percy Lapid ay gumagamit di umano si Michael Yang ng mga dummy account sa bansa para makabili ng mga lupain upang hindi matunton kung sino ang totoong bumili at siyang pinatatayuan ng mga negosyo kabilang na ang Pogo Hub. Subalit naging controversial ang pangalan ni Michael Yang nang mahuli ng mga otoridad ang bilyong halaga ng mga droga na nasabat sa isang warehouse na nakapangalan kay Michael Yang. Sa ngayon, marami ang naniniwala na si Michael Yang ay isa sa mga may-ari ng mga Pogo Hub sa bansa base na rin sa isiniwalat ng namayapang broadcaster na maaaring pinatumba upang hindi na mabulgar ang mga itinatagong sekreto ng mga sangkot. Ang chairman po ng Senate Committee on Basic Education, si Senator Sherwin Gatchalian, at sila ang tumututok dito kay Romel. Senator Sherwin, good morning po. Magandang umaga po, Senator Gatchalian. Good morning. Magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning sa ating mga tagapakinig. Hindi naman lingid sa ating kalaman na si Senador Gatchalian ay aktibong nagsusulong na once and for all ay ipagbawal na itong Pogo sa bansa. Ano na po ang development sa krusada nyo, Senador Gatchalian, sir? Tuloy-tuloy yung paglaban natin dito sa mga Pogo at makikita natin yung nangyari sa Porac ay karumal-dumal at napaka-violente. Hindi lang human trafficking, scamming, pati torture at prostitution ay naroon na rin. At nakita natin hanggang doon sa pag-rescue at pagsalakay ng paok sa Porac, meron pang mga nakakulong, meron pang nakaposas, meron pang nakakulong sa isang lugar na walang ilaw at bintana. Kaya makikita natin ganyang klaseng tao, ganyang klaseng mga kriminal ang ipinasok ng Pogo dito sa ating bansa. Okay. Correct me if I'm wrong, Senator Gatchalian. Ang inyo pong kampanya ay ipagbawal ang Pogo, whether illegal or legal. Tama po ba ako, Senador? Wala ko kasing legal at illegal na Pogo dahil ang Pogo kumukuha ng taya sa China na illegal. So, pinakukunan niya ng kita ay illegal dahil bawal sa China ang sugal. At pangalawa, nagagamit itong mga may lisensya na ginagamit itong mga lisensya ng Pogo para makapasok dito yung mga sindikato na galing sa ibang bansa. At nakita na natin yan sa maraming beses na yung mga empleyado nila nagtatrabaho sa isang Pogo at pupunta lang sa isang Pogo. At makikita natin na itong lisensya ang nagbubukas ng pintuan o nagbibigay daan sa mga sindikato para makapasok dito sa ating bansa. Ang apprehension kasi, Senador Gatchalian, ng katulad ng Department of Labor and Employment, pagka ipinasara daw itong mga legal na Pogo, marami tayong mga kababayan ang mawawala ng trabaho. Sa 20,000 20,000 daw po. Nakita ko yung itong datos, no?
sa totoo lang, yung trabahong linilikha nitong Pogo, hindi naman para sa mga kababayan natin, para sa mga dayuhan. Makikita natin sa mga mata natin ang daming dayuhan nagtatrabaho sa Pogo. Mga Chinese, Malaysian, Vietnamese. At karamihan ng mga nagtatrabaho dito ay mga dayuhan. Kaya hindi lumilikha ng trabaho para sa ating mga kababayan nitong Pogo. Ang trabahong linilikha nito ay para sa mga dayuhan. Ngayon, yung mga nagtatrabaho ng mga kababayan natin doon, hindi natin pababayaan yan. Ang ekonomiya natin lumalago. Makikita naman natin yan. Pinagmamalaki natin, ang daming negosyong pumapasok dito. Ako sigurado ako makakakuha sila ng disente at ligtas na trabaho. Dahil sa magtatrabaho sila sa mga Pogo na ang mga bossing nila, mga criminal syndicates. Si Cheryl? Senator Win, napuntahan po natin itong, of course, napakatagal na po, mahaba-haba na po ang itinakbo ng hearing, yung investigasyon po dito kay Mayor Alice Guo. At marami din po siyang sinasabi, bagamat nasagot yun na po yung iba na sinabi niya na dapat ang nag-akusa sa kanya ang magpatunay na siya nga ay isang Chinese. Kumusta na po ang investigasyon natin ngayon sa kaso nitong si Mayor Alice Guo, lalo na po dun sa atin pong pag-question sa kanya pong pagkatao, yung kanya pong kung siya ba talaga ay totoong Pilipino o siya ba ay Chinese? In short, natukoy na po ba natin, Mr. Senator, kung ano talaga ang tunay na identity nitong controversial na alkalde ng Banban Tarlac? Klarong-klaro na siya ay si Guo Huaping. Yung nakuha nating impormasyon galing sa BOI, sa Board of Investment at sa Bureau of Immigration, na lumalabas ang totoong pangalan ni Alice Guo ay Guo Huaping. At siya ay isang Chinese citizen na mayroong Chinese passport. At makikita natin na siya ay dumating dito noong 2003. Nag-apply siya ng Special Investors Resident Visa. At makikita natin doon sa dokumento na ang nanay niya ay Chinese rin, na si Lin Wenyi. So, paakit dito sa mga dokumentong to, klarong-klaro na nanay niya Chinese, at inamin niya rin, tatay niya Chinese. So, ang ibig sabihin siya ay isang Chinese. Ngayon, naging Pilipino lang siya dahil nagsinungaling yung tatay niya sa late registration. Klaro rin yun. Kung iisa-isahin natin yung impormasyon doon, makikita natin na nagsinungaling siya at mali-mali yung mga binigay na impormasyon. At yun din ang naging butas. At aminado naman ang ating pamahalaan at ang PSA, ang Philippine Statistics Authority, na naging butas itong late registration para sa mga taong gusto maging Pilipino at ayaw dumaan sa tamang proseso. Senator Win, for sure nakita nyo na po ito, no? Yung nagte-trending po sa Facebook ngayon na binabati po siya mga throwback pictures way back 2018 pa ito. August 31 siya binabati na birthday. Di ba po ang declaration niya ay July 12 ang birthday niya? Tama ka doon. Kunin ko lang yung pangalan nitong tao ay Mirna. Tingnan ko lang. Naka-blur pala yung ating document dito. Pero certain year na yung pangalan Nagpadala sa akin ay si may nagpadala rin ng screenshot, no? Na isang ginang, ang pangalan ay Mirna Masiklat. Na binabati siya ng happy birthday sa ang date ay August 31. Opo. Tingnan ko lang yung exact date. August 31 dahil doon sa si Guo Huaping, ang kanyang birthday ay August 31, 1990. So, in other words, itong si Mirna, kilala siya at kilala yung kanyang totoong birthday. Siguro close sila na nasabi siguro ni Guo Huaping yung totoong birthday niya dito sa taong to. At mula sa pool, pinabati na siya ng August 31. Hindi doon sa birthday niya sa kanyang peking birth certificate. Oo nga po, kasi tawag nga sa kanya ay Pretty Pig. Yung mga caption sa post. Very close sila. So, siguro, ewan ko kung anong relasyon nila. But makikita natin dyan ay very close sila. At alam nitong taong ito, yung totoong birthday ni Guo Huaping. Okay, Mr. Senator, granted for the sake of argument na talagang itong si Mayor Guo ay hindi Pinoy at isang
Chinese. citizen. Ano magiging epekto o repercussion nito? Siya ba ay pwedeng ipa-deport or mawawalan ba ng visa yung kanyang pagkapanalo bilang alkalde ng Bamban Tarlac, Mr. Senator? Ang proseso nito ay ang Solgen magpa-file ng warrant of case. Sigurado ako na ipapa-invalidate nila yung birth certificate. Kapag nawala na yung birth certificate niya, hindi na siya magiging Pilipino. Dahil ang kanyang pinagbabasehan na siya ay Pilipino ay yung kanyang birth certificate. Pero kung yung birth certificate niya ay nadeklarang invalid o peke, hindi na siya magiging Pilipino. At sunod-sunod na yan. Yung passport niya ay may re-revoke. Yung kanyang certificate of candidacy magre-revoke dahil hindi siya Pilipino. At pag na-revoke yung certificate of candidacy niya, matatanggal na siya sa pwesto. Okay. Yun, pero pero time is of the essence, no? Dahil ang filing of candidacy is October. Tama. Kuha na lang yan. So, alam natin, itong mga ganitong warrant of case, matagal din to. So, kailangan nga ma-file na ito para baka pag-desisyon na ang korte. At kasi kung hindi, makakapag-file pa siya ng Oktubre. Kung umabot pa yung kaso hanggang sa susunod na taon na Mayo, ang manalo pa siya. No? So, importante na ma-file na ito para ma-disqualify na siya sa pagtakbo bilang isang lingkod bayan. Kasi pwede kang mag-file, pwede kang mag-congressman, pwede kang mag-governor. No? Hanggat walang final decision hanggang sa Korte Suprema, di po ba, Mr. Senator? Kaya yan ang delikado. At pag ina-analyze ko nga itong sitwasyon, talagang naisahan tayo. No? Na ang isang peking Pilipino nakatakbo at nanalo. At kung hindi pa nga kung hindi pa sinalakay at na-raid itong Pogo Hub sa Bamban, tingin ko tuloy-tuloy na yan. Baka hanggang senador, pwede pa. Okay. Sa ibang issue detalye naman, sapagkat kayo po ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, I understand kayo ay nanlulumo din sa bagong pag-aaral na pangalawa sa pinakamahina sa larangan ng creative thinking ang mga estudyanteng Pilipino. Your reaction please, Mr. Senator. Nakakalungkot. Nalungkot ako na tayo ay pinakahuli o pangalawa sa pinakahuli pagdating sa creative thinking. Diyan natin makikita yung, aminado tayo, diyan natin nakita at makikita yung kahinaan ng ating curriculum. Nakita ko na ang pagtuturo natin more ay memorization. Siguro alam natin ito lahat nun. Pinapamemorize tayo, pero hindi natin naintindihan yung ating minimemorize o binabasa. So kailangan na palitan yung curriculum at palitan yung pedagogy, yung pagtuturo. Na ang importante sa mga ganitong panahon ay yung creative thinking at critical thinking. Yung pag-iisip, hindi lang pagmememorya nung mga bagay-bagay. Yan ay kumbaga yung bagong trend na ngayon na ang isang tao sinusukat ngayon kung gaano siya kagaling rumisponde sa problema, gaano siya kagaling maghanap ng solusyon doon sa problema, hindi lang alam yung problema. Iba kasi yung alam yung problema at iba rin yung alam mo yung solusyon sa problema. Tama. No? So, ngayon, ang parang lumalabas, alam natin yung bagay-bagay, mag-click tayo dyan. Pero pagdating sa solusyon, dahil hindi natin na-analyze, hindi tayo critical thinkers, hindi tayo creative thinkers, hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Senator Win, bagamat ito po yung curriculum natin, pinag-uusapan po natin yung edukasyon, and of course ito nga po medyo nakakalungkot na umabot tayo sa ganito na mahina ang creative thinking base nga po sa isang pag-aaral. Pero Senator Win, yung pong ngayong bagong school year na po ay yung matatag curriculum po ay ipapatupad na. Tingin niyo po ba ito ay timely o napapanahon? Kasi di ba po nung K-12 medyo nabago po ang ating curriculum, may mga dinagdag, may mga inalis po tayo sa mga subject. This coming school year, kindergarten, grade 1, grade 4, grade 7, mag-implement na ng bagong curriculum. At ito nga isang bagay na itinutulak namin sa Education Committee, yung mga materyales ay makompleto. At itong bagong curriculum natin, binawasan yung bilang ng competencies para mas maraming oras yung bata mag-aral.
At nagre-retrain tayo ng teacher ngayon para nga yung tinatawag nating critical thinking. So ako ay optimistic ako na itong bagong curriculum, malaking pagbabago ito at malaking bagay. At alam niyo, yung mga ganitong pagtuturo, dapat nag-i-improve to eh. So, hindi naman to pagturo mo ngayon, 10 taon, ganun pa rin. Nag-i-evolve rin yan, nagbabago rin yan. At kaya importante rin yung teacher training na nakita namin na ginagawa po ng DepEd yung at may schedule na yung mga teacher trainings natin. Bilang chairman po ng Senate Committee on Basic Education, sa inyo pong pag-aaral, pagsusuri at maliligmang evaluasyon, sa tingin niyo po ba sapat na yung K-12 program natin para at least tumaas-taas naman ang antas ng edukasyon sa bansa? At ano pa ang dapat gawin kung halimbawa kulang pa? Dapat ayusin yung K-12 system, especially yung senior high school. No, dahil yung senior high school, maraming taong hindi nakikita yung kabutihan yan at maraming nagagalit yan sa senior high school dahil nga dagdag gastos lang. Pero naumpisahan na ng Department of Education at TESDA ayusin to at naglagay rin ng pondo ang Senado para maiayos to. Kaya ako, optimistic rin ako na maiayos to. Marami na kasing bagay na naumpisahan sa pag-aayos dito sa sistema ng edukasyon natin. At importante lang matuloy ito at mapondohan. Okay. Sen, last na lang siguro on my end. Kumusta na po yung construction ng bagong Senate building dyan po sa BGC? Matutuloy na po ba or magkakaroon pa po yung investigasyon? Tatapusin po muna bago po ito ay maipatuluyang maipatayo? Mukhang nagkakaroon po yata ng defect or problema doon sa budget, allocation ng budget para po sa construction ng bagong Senate building, Mr. Senator. Ako ay ninanais ko matuloy yan dahil mas magastos yan para sa atin lahat kung magiging white elephant. Pero ako normal naman yung kung mayroong bagong liderato ay tinitignan at sinisigurado na tama yung gastusin. At ako tama rin naman yun na tignan mabuti kung tama ba at angkop, appropriate yung paggastos. Importante rin na magkaroon rin ng check and balance, no, na tinatawag natin. So ako suportado ko yung pag-aanalisa, pag-aaral at pagsisigurado na yung ginagastos ay tama at angkop. At pero ang akin na nais matapos yan dahil mas magastos para sa lahat kung matitiwangwang yan. At marami na tayong project diba? For example, yung Bataan Nuclear Power Plant, tapos na, pero hindi naman po. No? So, at hanggang ngayon, binabayaran pa natin yung renta, Mr. Senator. Kung matatandaan natin yung Terminal 3, NAIA Terminal 3, matagal rin naging white elephant yun. So, walang pakinabang pag white elephant No? So, kaya nais ko na matuloy yan, pero supportado natin na sinisigurado na tama yung gastusin. Okay. Maraming salamat, Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, Mr. Senator. Ang inyo po napakinggan,